Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. By the way guys, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? Okay, so guys, sa mga interesado para sa ating private reading, nasa description box below po yung link ng aking Facebook. Message nyo lang po ako. And by the way guys, bago tayo mag-start sa ating reading, ang reading natin ay general reading lamang. So, pag hindi kayo guys nakarelate ay ibigay na lang po muna natin sa iba, okay? Baka kasi hindi natin nakuha ang inyong energy. And sa mga nagtatanong kung kanino bang zodiac sign yung ating binabasa, kasi may nababasa akong comment. Guys, collective po yung ginagawa ko. Ayan. Nagbibigay naman ako ng zodiac sign sa dulo ng video. Okay. So, tingnan natin ha, kanina ba itong love reading? Then, comment lang kayo guys sa baba sa mga gusto mapasama sa ating full moon manifestation. Ayan. Kasi ano na ngayon, no? Full moon na ngayon. Okay, tingnan natin, kanina ba itong love reading? Kanina po itong love reading spirit guide. Meron tayong express your love. Go ahead and make the romantic gesture. So, yan. Iba sa inyo guys, baka meron kayong ine-entertain or merong someone new na dumarating sa buhay nyo. Pero, naiilang ka dito sa taong to or nahihiya ka na ipakita sa kanya yung iparamdam sa kanya na nagugustuhan mo siya or mahal mo siya, interesado ka rin sa kanya. Medyo distant ka. Parang gusto mo yung feeling na inaamo ka niya pero hindi ka ganun ka-showy. Okay, hindi mo siya ipaparamdam kasi parang nahiya ka or takot, no? Tignan pa natin. Kanina po itong love reading. Spirit guide. Kanina po itong love reading. Meron tayong flirt. Ayan. So, someone yung nga itong nasasagap natin ngayon. Ayan. Extend your light-hearted energy to others. So, sabi naman dito guys, 'di ba? Kung nasa talking stage pa kayo ng person mo, sinasabi lang diyan na mag-entertain ka lang ng iba, huwag ka masyado nag-i-stick sa isa, no? Mali mo naman sa kaka-search mo is mahanap mo yung tamang tao. Wala namang masama doon, single ka naman. Okay, ang masama doon is taken ka, tas bigla kang nag-soul searching, 'di ba? Pero to kasi guys, sinasabi diyan na okay lang naman to, single ka naman. At least sinasala mo kung sino yung karapat-dapat mahalin or yung taong mamahalin at iingatan ka. Okay? Yung iba sa inyo, madami kayong ka-talking stage ngayon. Okay? Yung iba naman dito guys, medyo naging naging faithful na kayo dun sa isa yung ka-talking stage. Tapos, hindi mo na masyado nabibigyan ng pansin yung iba. So, I think may may nasala ka na dito, no? Parang may nahanap ka na. Yun nga lang, titingnan natin ha, hindi ka masyadong showy ka sa taong to. I think sweet tong taong to. Kaya medyo nahuhulog din yung loob mo sa kanya. Okay, kanina po itong love reading spirit guide. Kanina po itong love reading. Meron tayong heart-to-heart conversation. Honestly discuss your feelings with each other. Meron dito isang tao na maglalakas talaga ng loob. Tignan mo, medyo ka dyan, no? Medyo distant ka sa taong to. May someone dito na pwedeng kilala mo na to at gusto niya guys ng heart-to-heart dito. Heart-to-heart conversation. Gusto kanyang makausap. Gusto niya na parang pag-usapan nyo yung relationship nyo, kung ano ba yung nangyari. So, gusto niya guys sabihin sa inyo kung ano yung nararamdaman niya pa rin sa inyo. Ayan o. Gusto niya na mag-usap kayo eh. Yun nga lang guys, mukhang distant ka sa taong to or hindi ka interesado makipag-usap sa kanya. Medyo ka pa sa kanya, pwedeng nasaktan ka nitong taong ta kaya medyo distant ka. Pwedeng meron na talaga kayong mga past issue, kaya hindi mo na siya gustong bigyan pa ng chance. Parang, para saan pa? Para mag-usap. Parang ganon. Okay? So, sabi nga nila talagang mas maswerte ang single, no? Kaysa sa, sa in relationship, no? May mga single kasi na nasasaktan pa rin. May mga in relationship naman guys na nasasaktan pa rin. Tignan pa natin guys, ha?
Kanina po itong love reading. Additional message. Meron tayong, give your relationship a chance. Yung iba sa inyo kasi guys, wala na kayong gane. Parang okay na sa inyo yung parang usap-usap lang, flirt-flirt. Pero meron kasi ditong someone na ginost ka. Oo, ginost ka nitong taong to, tapos parang bumabalik siya rito. Alam mo yung tipong nasa talking stage na kayo, nahulog na yung loob mo sa kanya. Parang bigla na lang siya magpaparamdam, parang kabuti, parang minsan hindi siya nakikipag-usap, tapos pagka na-bored na siya, makikipag-usap siya sa inyo. Parang ginagawa kanyang option, and ramdam na ramdam mo yung ginagawa niya sa inyo, kaya medyo naiirita ka. Kasi parang, bakit ganito yung ginagawa niya sa inyo? Bakit ganito yung trato niya sa inyo? And kung makikita mo, work your partnerships, ayun, no. Siguro kausapin mo, wag mong iwasan, bigyan mo ng chance na magpaliwanag sa itong taong to. Ano ba talaga yung reason niya, bakit siya lumayo? Kasi hirap ka na magtiwala sa kanya, oh. So, yung dating kasi sa akin dito, pwedeng meron din siyang ibang kausap that time, then, pag hindi sila okay nun, pwedeng sinasabi naman niya sa inyo eh. Yun na nga, pag-usapan nyo, bakit siya humantong sa ganyan, bakit kailangan saktan ka, bakit kailangan pahirapan ka ng ganito nitong taong to. Kasi yung pinapakita sa akin dyan guys, mukhang sincere tong taong to na makipag-usap sa inyo. Gusto niyang mag-explain sa inyo sa mga nangyari. Oo. Tingnan pa natin. Okay, additional message. Kanina po itong love reading spirit guide. Ayun, may nag-flip. Meron tayong calling in your soulmate. Your prayers, affirmation, and visualization help bring you together. So guys, may nasasagap ako dito, mukhang soulmate mo tong taong to. Itong someone na ng ghost sa inyo. Oo, may may deep connection talaga kayo and mararamdaman mo yun eh. Naniniwala ba kayo guys na ang isang taong minahal mo sa past life is makikita at makikita mo pa rin ngayon sa kasalukuyan. Yung taong minahal mo sa past life, magtatagpo pa rin kayo ngayon sa kasalukuyan. Same scenario, mamahalin mo pa rin. Yung bigla mo na lang minahal yung taong yun, first time mo lang naman nakita. Oo. Tapos parang biglang nawala. Okay, kasi sa past life, pwedeng ex mo yun, minahal ka, tas ganun din yung ginawa. Mabilisan lang ngayon sa kasalukuyan. Kasi ganun lang din naman yun eh. Naniniwala ba kayo sa mga ganung ganap? Yung mga taong minahal nyo sa past life ay makikilala nyo pa rin sa kasalukuyan. Ramdam na ramdam nyo na parang kilala nyo talaga yung taong yon. Or kahit yung naka-flirt nyo lang, basta yung mga minahal nyo. Ka-talking stage man yan. Parang ka-talking stage man, naging karelasyon, or ginost ka man, basta matatagpuan mo yan. Kahit puppy love man yan. And again guys, meron akong sabihin sa inyo 3 beses lang talaga tayo nagmamahal. Naniniwala ba kayo doon? Una, ang inyong puppy love. Pangalawa, ang inyong greatest love. Pangatlo, ang inyong true love. Ramdam nyo, pagka naglimit ka na sa 3 beses ka nang nagmahal ng taong yon, 3 beses ka nang nagmahal, pansin nyo the rest, parang hindi ka na ganon ka-excited. Okay, hindi na ganon yung mafe-feel mo, parang nawala ng gana, wala na kayo masyadong emosyon. Kasi nga, nasubukan nyo na yung 3 yon. Parang gusto nyo na lang guys makasurvive kung bakit gusto nyo na lang ng partner. Ayan. Pero sa totoo lang guys, 3 beses lang talaga tayo nagmamahal. 3 tao lang ang mamahalin mo ng sobra at tatatak sa buhay mo. Depende yan sa iba ha. Oo, depende yan sa iba. Baka may iba kasi na lahat minahal. Pero syempre may mas malamang pa rin doon, no? Kahit yung tipong taon nyo na guys, hindi nakakausap yung taong yon, nakikita. Pero naaalala nyo pa rin. Iba yung impact na ginawa niya sa buhay nyo. Tingnan natin, meron tayong soulmate talaga. Soulmate mo tong taong to. And healing family issue, may problema to sa family. Pwedeng
may asawa siya pero hindi sila okay. Or pwedeng may problema siya sa pamilya niya mismo kung wala siyang asawa, no? Ayan. Or pwedeng to sa relationship nyo, baka ikaw yung asawa. Or pwede naman guys na single mom ka, single dad ka. Then, I think yun yung parang iniisip mo dito na naging conflict kung bakit siya umiwas. Oo. Tignan pa natin. Additional message. Meron tayong retreat. Oh. May travel ako nakikita rito. Baka plano nitong taong to na mag-travel papunta sa inyo. Magbiyahe. Ayan yung nasasagap ko dyan, guys. I know, it's time to disconnect from the world. So, nasasagap ko dito, guys. Etong taong to, ginose ka nito. Tapos, nagpaparamdam siya ulit ngayon. So, sabi dyan, bigyan mo ng chance. Pagpaliwanagin mo tong taong to, bakit ganun yung ginawa niya sa inyo. Ayan, mag-banding kayo. Pwede kasi magaan yung pakiramdam mo na dito eh. Pero hindi na ganun kalalim yung emosyon. Kasi nga, nasubukan na eh. Diba? Pero may ibang tao naman kasi guys na kahit ginost na kayo ng taong yon, ramdam nyo pa rin na gusto nyo pa rin yung taong yon. O, kasi wala naman naging relasyon eh. Pero yun nga yung pinakamalakas na pakiramdam ko dito guys. Ginost ka na tong taong to. Nasa talking stage kayo that time. Tignan natin. Biglang naglaho. Tapos, buwan, no? Sabihin na natin 9 months or taon, months lang or weeks. Biglang nagparamdam. Okay? Passion. Ayan. Parang hulog na hulog ang loob sa inyo, guys, no? Sa pagbabalik niya, guys. Mas mahal ka na niya ngayon. Tingnan pa natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong Two of Swords. Nagkakaroon ka ng hesitation dito. Kasi parang ano eh. Parang nilalambing ka naman yan nun. Pero ramdam mo na cold talaga. And ganun pa rin yung emotion mo sa kanya. Cold ka pa rin sa kanya. And ganun din naman siya. Pero sweet naman siya. Pero ramdam mo na... Baka ramdam mo eh na hindi totoo yon. Hindi totoo yung pagiging sweet niya sa inyo. Then, ikaw mapapaisip ka, ano ba yung intention sa inyo na tong taong to? Bakit siya bumabalik? Totoo na ba to this time? Hindi na ba siya nakikipaglaro? Meron tayong Five of Swords. Sobrang gulong-gulo yung isip mo dito. Oo. Nandun yung excitement, sa totoo lang. Pero parang mas ano ka na. Mas para ka na lang robot, no? Pag kinakausap ka niya, para kang robot, wala kang nararamdaman. Pero nasa inyo pa rin yan, guys. Again, meron tayong Ten of Swords. Masakit pala yung nangyari. Yung pag-iwan niya sa inyo. Naging masakit pa para sa inyo. Oo. Hirap tanggapin kasi di mo alam kung paano mo siya hanapin. Parang ghosting nga talaga yung nangyari, guys, no? Nahirapan ka dun sa ginawa niya sa inyo, eh. The Magician, parang ang dating minanipulate ka nitong taong to, pinaibig ka, sabay biglang naglaho. Masyado siya, guys, manipulator, no? Ganun yung nararamdaman mo sa kanya. And I think, kinukwento niya sa inyo yung mga struggle niya sa buhay hanggang sa nahulog ka talaga sa kanya. Yung tipong parang gusto mo siyang alagaan. Kasi nakakaawa naman eh. Parang may pagka-sad girl, sad boy. Ganun yung dating sa inyo din, parang kawawa naman tong taong to, walang nagmamahal. So, nandun ka sa point na parang gusto mo siyang ingatan, gusto mo siyang mahalin. Pero, parang masyadong conflict. Oo. Tignan pa natin, ha. Additional message. Kanina po itong love reading. Okay. Five of Pentacles. Ikaw tuloy, tinatanong mo yung worth mo dito. Ang dating kasi dito parang hindi siya kontento eh. Parang baka hindi siya na-satisfy or baka na-turn off siya sa inyo. Ang daming ang daming tumatakbo sa isip mo ng mga panahong bigla na lang siya naglaho. Okay, babalik pa ba siya? Makikipag-usap pa ba siya?
Hindi ba siya kontento sa inyo, kaya siya naghanap ng iba. Pwede kasi guys na may iba na siyang kinausap that time. Meron tayong the moon. Ayan. So, yung pinapakita sa akin dito guys, parang isa siyang malaking sinungaling. Ang dating sa inyo, lahat ng sinabi niya sa inyo, kasinungalingan lang yon. Parang niloko ka lang niya. Then mapapaisip ka, ano ba yung intention niya? Bakit niya pinaramdam sa inyo to? Pero ito na nga guys, bumabalik eh. Babalik at babalik sa inyo tong taong to. Magpaparamdam at magpaparamdam. So itong mga katanungan mo, mabibigyan na siya ng hustisya. Magkakaroon na kayo ng closure dito. Pero yun nga, pag dumating yung araw na yun guys, ikaw naman yung parang hindi na interested na makipag-usap sa kanya. Meron tayong Page of Swords. Okay. So, pag sinabing Page of Swords, nagsisimula ka na naman ulit sa umpisa. Okay, balik tayo sa umpisa. Dating app. Or makipag-usap na naman sa iba. Yung tipong nahanap mo na eh. Nahanap mo na yung parang kahit pa paano swak sa'yo eh. Pero hindi talaga, parang hindi talaga kayo para sa isa't isa. So, nakikita mo kung ano yung nakaka-turn off. Pinaparamdam talaga sa'yo eh. Pinamukha talaga sa inyo guys. Okay, so tignan pa natin. Additional message. Meron tayong I'm sorry. Ayan o, hingi siya ng tawad. Tawag tuloy. Hingi siya ng tawad. Ayan, I hate how much I've hurt you. I'm so sorry for all the pain I've caused. You didn't deserve any of it. So, nagsisisi naman siya. Okay, bakit bigla siyang bumalik? Namiss ka niya. Namiss ka niya tong taong to. Okay. And ngayon ka na-appreciate, kaya ganun. Or baka naman dahil retrograde, kaya nagpaparamdam. Uso paramdam ng mga, ngayon kaysa, mga lumang tao. You hurt me. Everything that happened hurt me so much. I need more time to heal. So, ikaw yan. Medyo may inis ka sa taong to. Na parang bigla ka nalang babalik na parang walang nangyari. Na parang di mo ako sinaktan. Na parang hindi ako nahirapan doon sa ginawa mo. Yung tipong, hindi ka makapagreklamo sa kanya. Oo. Di mo masabi sa kanya, pero siguro ito na yung time para sabihin mo sa kanya yan. Tingnan pa natin. Additional message. Additional message. The future. I daydream about our future together, going on adventures and growing old together. I want it all. Diba? So, ibig sabihin, nung nawala siya, guys, biglang nagkaroon siya, guys, ng maraming realization. And isa doon sa mga realization niya, yung sa inyong dalawa. Ang dating kasi sa akin dito, parang hindi pa siya malaya that time. Baka hindi ka aware doon. Meron siyang ibang kausap noon. Meron kang ibang kasabayan. Okay? Baka hindi ka aware doon. And ito na nga. Okay? So, nasa inyo pa rin naman guys yung desisyon eh. Kung bibigyan mo siya ng chance. Pero sinabi dito, bigyan mo ng chance na magpaliwanag. And kung kung pasok naman sa banga yung mga paliwanag niya, pero kung sinaktan ka na niya eh, nakita mo naman, nagawa na niya, pwede niyang ulitin. So, salain mong mabuti. Tignan natin. Okay. Doon tayo sa nararamdaman nyo, guys, ha? Sa nararamdaman niya pala, sorry. Doon tayo sa nararamdaman niya. Ano yung nararamdaman niya sa inyo ngayon? Playfulness. So, yung pagiging vulnerable, pagiging inosente, pagiging mabait, no? Pag sinabi kasi guys, inosente, mabait yun, di ba? Napaka soft-hearted. So, alam mo guys, yun yung parang isa sa mga na-appreciate niya dito, yung pagiging soft-hearted mo, pagiging giver mo,
To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. So, lately niya guys na-realize na attracted pala talaga siya sa inyo. Kasi nung una parang medyo ano siya nag-aano pa siya, nag-aalinlangan. At saka may tsura ata tong person mo guys. Kaya medyo naging hambog or naging mayabang siya. Kasi isip niya, marami naman nagkakagusto sa akin. Pero kung makikita niyo guys, itong playfulness, oh. Okay, ang nakikita ko dyan, maano siya mahilig siya sa mga cute, mahilig siya sa mga, yung parang isip bata lang or nai-inlove siya sa mga taong mahilig magpatawa. And natutuwa siya sa inyo guys, no? Nararamdaman niya sa inyo. Meron tayong past life relationship. So, sabi ko na kilala mo na sa past life to eh. Kaya parang nung nakita mo siya at nakita kanya may kakaibang connection, bigla kayo naging close agad. Pwedeng ex mo yan, pwedeng puppy love mo, or pwedeng someone na mahal mo pero hindi naging kayo. Nagtatagpo na naman kayo ngayon sa kasalukuyan, guys. Then kung bakit kanya nasasaktan, kasi nga nasa karmic kayo, or sa past life kasi guys, may ano kayo paano ba, parang may relasyon kayo na masyadong komplikado. Oo, though ang sabi rito kasi, release your ex. Ayan. Kasi parang napagbubunton-bunton mo na parang lahat naman ng nakilala mo, sinaktan ka lang natitrigger ka Tapos, siya nagpa-trigger sa inyo nun kasi pinaramdam niya sa inyo. And guys, soulmate mo to, kilala mo na to sa past life. Kaya nung parang nagtagpo kayo guys, parang ang gaan agad ng loob mo sa kanya, ang lalim agad ng mga pinag-usapan nyo. As in, nag-blend talaga kayo. Nag-blend. Oo. Tignan pa natin, ha. Nararamdaman niya. Chemistry, ayan, Ang gaan ng pakiramdam niya sa inyo. Sobra. Pero bakit kanya give up, no? Sobrang gaan pala Feeling ko kasi dito may iba siyang kakonect that time. Baka hindi ka aware doon. Baka may karelasyon talaga siya noon. Kasi may ibang bagay na gumugulo sa kanya. Yan very soon. Pwede hindi pa nagpaparamdam sa inyo guys, pero may paramdam na dito. Okay? Hindi matatapos tong retrograde na to na hindi magpaparamdam sa ito. Magpaparamdam at magpaparamdam yan. Tignan pa natin. Ano naman yung tingin niya sa inyo ngayon? Paano kanya nakikita? Paano ka nakikita nitong taong to? Oops, meron tayong flirt. Extend your light-hearted energy to others. Ayun, nakikita kanya na someone na may iba kang ina-entertain bukod sa kanya kasi parang hindi ka ganon ka interesado sa kanya. Tapos parang hindi ganon kalalim yung emotion mo sa kanya. Ramdam na ramdam niya Oo. Tignan pa natin Meron tayong codependency. Addiction are affecting your romantic life. Okay? Mabilis kang ma-attach, mabilis kang ma-fall. Yun yung problema sa inyo. Then pagka, ikaw kasi hindi pa ng tao guys na, hindi lang naman sa love life may hindi ka sanay na parang bigla ka na lang iniiwan. Kahit sa kaibigan, gano'n, mabilis ka masaktan, parang nabo-broken hearted ka. Kaibigan man yan, kapamilya man yan, lalo na kung taong minahal mo, di ba? So, paano kanya nakikita yon? Masyado kang attached sa kanya. And flirt. Stay optimistic about your love life. Napaka-positive mong tao. Parang grabe yung pinagdaanan mo sa buhay, pero nakatayo ka pa rin. Nandito ka pa rin. Oo. Tignan natin, guys, Ano naman yung magiging action niya guys, effort para sa inyo, playfulness, lalandiin ka na naman, harutin ka na naman, kukulitin ka na naman. Okay. Meron tayo codependency, parang inuulit lang yung card. Kukunin na naman niya talaga guys yung loob mo, parang kailangan sa kanya lang iikot yung mundo mo. Yung tipong ganun yun, di ba? Pagka medyo dependent ka na dun sa tao, parang takot ka nang mawala yung taong yon. And heart-to-heart conversation, talagang may pag-uusap na magaganap, guys. No? Ayan, pipilitin ka niya makipag-uusap. Pero parang mag-aalinlangan ka pang replyan tong taong to.
Kasi parang di madali sa inyo yung ano mga nangyari. Nasaktan ka kasi parang may pinamukha siya sa inyo ng mga panahong bigla na lang siyang naglaho. Okay. Meron tayong playing games. This is the game to me the way I'm acting, responding, or posting it to get your attention. Diba? Napapansin sa social media. Oo. Pinagsiselos ka. Flirty tong taong to. Air sign ba to? Aquarius, Gemini, Libra. Meron tayong wild side. There's a side to you I haven't seen and want to. I want to see you let loose and get wild. Let's have some fun. Again, meron tayong something to say. There's something I really want to share with you. I'm waiting for the right time to tell you. Diba? Sabihin, meron talaga siyang marami siyang gusto sabihin sa inyo. Once na makipag-reconcile sa inyo to guys, ang dal-dal nito, ang dami nito sasabihin sa inyo. Okay, message niya sa inyo ngayon. Oops. Ito natin to guys Message niya. Meron tayong I wish I could share my good news with you. Excited siya laging kausap ka. Meron tayong I look for you everywhere. Parang hinanap niya talaga yung social media mo. Siguro bigla ka bigla ka nagtatago, bigla kang nawawala. Bigla ka nagde-deact ng account tapos gumagawa ng bagong account. No, talagang binura mo na siya sa buhay mo. Ganito yung action ng mga Aquarius or Aries, no? Ganyan sila. Siguro Aquarius ka or Aries ka, no? Gusto mo lagi ng bagong buhay. Okay, so meron tayong I wish I could take back my words. So, may mga sinabi siya sa inyo, guys, na gusto niyang i-clear. I think may mga kasinungalingan doon. Kaya din siguro siya, guys, natakot. Kasi di niya alam nakukonsensya na siguro siya, guys. Di siya naging sa inyo. Totoo. Talaga. Zodiac sign itong person na to. Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Leo, and Virgo. Meron tayong Cancer, Aries, Virgo, Scorpio, Sagittarius, and Leo energy. So, sa side mo. Okay. Sa side mo, ano yung nararamdaman mo kay person? Meron tayong Knight of Cups. Ayun, gustong-gusto mo talaga yung ugali niya kasi talagang magaan talaga yung loob mo sa taong to. Siya yung parang ideal girl, ideal man mo Nababaitan ka sa kanya, sobrang kalmado kasi nitong taong to. Kaya din nahulog yung loob mo sa kanya kasi sobrang kalmado. Oo, siba naman kasi may gusto ng taong mahilig sumigaw. So, feeling ko kasi yung iba sa inyo, may trauma ka sa mga taong sumisigaw. Yung mga taong sumisigaw pag nakikipag-usap, 'di ba? Normal kasi sa kanila 'yun Meron tayong Wheel of Fortune. New beginning at saka parang binago na tong taong to yung pananaw mo. Kumbaga parang naka-recover ka sa lahat ng bagay, mga panahong nakakausap mo siya. So, yun nararamdaman mo sa kanya. Knight of Pentacles, pero guys, alam mo, sobrang ganda nito Parang thankful ka pa rin kasi binigyan ka niya ng lakas ng loob. Parang bago siya umalis, guys, meron siyang itinuro sa inyo na something na magpapagrow sa inyo as independent person. So, sabihin na natin, guys, na advice lang yan pero tumatak sa inyo. Okay, so may maganda pa rin naman palang nagawa, guys. No? Tignan natin. Ano naman yung mga dapat mong gawin? Ano yung mga dapat mong gawin dito sa connection na to? Meron tayong Ace of Wands, realization, travel, or siguro mag-unwind. Or mag-isip, mag-meditate, no? Mag-relax. Meron tayong Five of Pentacles. Then, wag mo nang isipin dito kung ano yung kulang sa inyo. Lagi mo kasing dinadown yung sarili mo, guys. Sobrang liit ng tingin mo sa sarili mo. Siguro kailangan, ito na yung time para ipagmalaki mo naman yung sarili mo. Ipagmalaki mo yung sarili mo na may mga na-achieve ka, di ba? Meron tayong Wheel of Fortune. Mag-move on ka na sa mga past trauma mo na hindi na nakakatulong sa inyo, guys. Oo.
Kasi na-i-apply mo siya ngayon sa kasalukuyan. Zodiac sign, meron tayong Virgo, Leo, Sagittarius, and Capricorn. Yan yung zodiac sign mo, ha. Meron tayong Virgo, Leo, Cancer, Aries, Gemini, Taurus energy. So, in the near future. Wait lang, guys. In the near future, ito yung gamitin natin. In the near future, ano yung mga possible na pwedeng maganap? Romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. So, guys, ma-appreciate ka nitong taong to kung bibigyan mo daw siya ng chance na parang patunayan yung sarili niya. Pasensya na sa background music. Meron tayong past life relationship. So, ayan. And dumadanas lang kayo, guys, ng ng conflict kasi karmic mo tong taong to. Oh, wedding. I think siya na talaga. Pansin ko lang, guys, pag yung isang tao ginost ka, tapos pag bumalik sa buhay mo, minsan yung pa yung nakakatuluyan nyo. Or makakatuluyan ng karamihan. Or minsan kasi, someone na kababata, kapitbahay. Di ba? Pansin nyo ba? O yung mga minahal nyo noon na parang hindi nabigyan ng chance. Tapos parang pag bumalik, guys, parang sila pala talaga yung parang sa inyo. Ayan, ikakasal ka sa taong to. Grabe. By the way, guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.